Marilyn ganyan? Ay, grabe talaga nangyari ngayon sabot kamay na pangarap. Na kung saan nga ipinakita na nga episode para bukas. O ito nga yung teaser. Yes guys, dito nga ipinakita na itong si Giselle is talagang walang remorse. So parang ayaw niyang patawarin pa rin ito nga si Moira. Kahit na naghingi na ito ng sorry, kahit na itong si Moira is sinabi niya nagbago na siya at nagsisisi na siya sa mga nagawa niya. Actually, lumapit pa nga siya dito nga kay Giselle at lumuhod. At nagsabi nga siya na patawarin mo na ako please, pero itong si Giselle is talagang hindi pa niya ginagawa na mapatawad niya itong si Moira, kasi nga maraming ginawa tong kalokohan si Moira sa pamilya niya, at yung pinakahuli pa is siya pa talaga yung naging dahilan kung bakit namatay ang tatay nila na si Don Pepe. At mahirap talaga yun kasi kahit sino naman, kahit naman ikaw, mamatay ka mag-anak mo dahil sa isang tao at hihingi siya bigla ng tawad. So parang kakaiba yun. So parang hindi mo yun kakapaniwalaan agad at hindi mo yun matatanggap sa ngayon. Siguro after many years or ilang buwan pwede pa, pero yung katatapos lang, no? So napakahirap na, at si Moira alam naman natin na hindi maganda yung ugali niya. Medyo magaspang yun at marami siyang ginawang kalokohan na halos ipahahamak nilang lahat. Kaya talaga mahirap mapatawad yung taong ganon at kahit naman sino. Pero dito guys, ipinakita na ito ngang si Annalyn is gusto nga niya magkaroon ng medical mission dito nga sa loob ng kulungan, na kung saan nga is nakita niya kasi ni Annalyn na pwede siyang may maitulong siya dito sa mga nakakulong. Kasi nga naawa din siya kasi halos pala yung mga nakakulong doon, at sabi mo pare-pares na babae, nagkakasakit pa rin. Buti na nga lang is mabait talaga tong si Annalyn at willing siya talagang mag-conduct doon ng kumbaga parang medical mission para nga doon sa mga kababaihan na nasa kulungan. Sapagkat naawa nga siya sa mga tao na nandoon, talagang kahit sabi mong kumakain naman sila at pahinga ng maayos, pero syempre iba pa rin kapag sama-sama kayo sa isang lugar na masikip, mainit, tapos iba-iba pa yung kondisyon ninyo. So pwedeng may magkasakit na isa, mahawa na lahat. Ngunit nagpaalam nga siya dito sa kanyang nanay Lynette, ngunit nag-alala nga ang nanay Lynette niya. Sinasabi nga ni Lynette na, anak, baka delikado yun, lalo na't nandun nga itong si Moira. Ngunit sinasabi nga dito ni Annalyn na ginagawa niya lang ito para sa mga tao na nandoon. Sabi nga mismo ni Annalyn na nakita nga niya doon si Moira, at sabi pa nga niya na nakipag-usap ito sa kanila na kasama tita Giselle nga tumihingi ng tawad. Sinabi ni Lynette, ano naman nangyari? Pinatawad ba ito ni Giselle? Ngunit sinabi nga ni Annalyn na mayroon siyang sinabi patungkol dun sa kasabwat niya. At tinanong ni Lynette na sinabi ba niya kung sino, at si Annalyn is napatingin niya dito kay Carlos, at itong si Carlos is talagang gulat na gulat, no? Kasi niisip niya na baka sinabi na sa kanya yung katotohanan. Ngunit sinabi nga ni Annalyn na hindi, sapagkat nagsinungaling pa rin tong si Moira. Sabi nga mismo ni Moira na wala daw siyang kasabwat, nanakot lang daw siya, kundi siya lang daw yun, at may konti nga lang daw siyang pera ginamit niya para pambayad yon. Pero alam naman natin na si Moira talaga is may ginawang kalokohan. At kasabwat nga niya itong si Carlos, at makita din natin guys na itong si Moira is hindi talaga totoo yung pagiging mabait niya, kundi bait-baitan lang ito, at talagang hindi pa niya sinabi yung totoo. Kasi kung totoo talaga yung sasabihin niya, edi sana sinabi niya na nakasabwat niya itong si Carlos, ngunit hindi. Nga itong si Carlos is patuloy pa rin sa kanyang kasinungalingan, lalo na't hindi rin mapalagay si Carlos ngayon kasi na-stress siya kasi nandito pa rin yung kanyang asawa, no? Yung kanyang unang asawa na si Irene, na paligid-ligid pa rin dito nga sa East Ridge, at talagang hindi niya alam kung bakit nga nandito si Irene. At dito nga guys, no, pinakita na meron na namang pagsubok na gagawin dito si Annalyn. Yes guys, kasi meron na namang isang bago siyang ooperahan. Ngunit itong operahan niya is tila takot na takot, no? Tila na mamaalam na nga. At sabi pa nga niya na sabihin niya sa mga kamag-anak ko na mahal ko sila. Yes guys, kung si Annalyn sa pagbabalik na niya sa Apex is meron na namang siyang kumbaga dito na naman masusubukan yung skills niya bilang isang doktor o bilang isang magaling at mahusay at kilalang doktor. At
dito nga mukhang mapapalaban na naman itong si Annalyn kahit kababalik niya lang, no? Ngunit nandito naman si Doc Luke bilang kasama niya at para bantayan siya at tulungan siya sa mga lahat ng gagawin niyang process dito nga sa Apex. At medyo nanibago nga dito si Annalyn kasi nga matagal din siyang nawala, pero alam naman natin na magaling tong si Annalyn kaya kayang-kaya niyang maka-recover agad. Pero itong ang pasyente nila is talagang kita mo na umiiyak na, talagang nawawala ng pag-asa. Ngunit itong si Annalyn, sinasabihan niya, napayuhan niya na huwag kang mawala ng pag-asa, gagawin namin lahat para masunod o mapagaling ka. Ang kailangan mo lang talagang gawin is magtiwala at maniwala sa Diyos at magkaroon ng pananampalataya sa Kanya na tutulungan ka niya. At talaga makita mo si Annalyn dito is talagang napaka-caring niya sa mga pasyente niya. Talagang ginagawa niya lahat para tulungan ito kasi mahirap din naman yung mga pasyente kapag nasa ospital. May sakit na nga, may problema na nga, tapos papaghalitan mo pa, di ba? Ngunit dito guys, ipinakita naman na itong ngang si Diyos at itong ngang si Lola Susan is talagang nag-aalala din, lalo na dito kay Annalyn kasi nabalitaan nga nila na gusto ni Annalyn na magkaroon ng medical mission dito nga sa kulungan. Ngunit sinasabi nga mismo ni Lynette na mukhang okay naman at gustong-gusto naman ng anak ko. Medyo nag-aalala lang ako kasi nga nandun siya kay Moira, no? Ngunit sinasabi nga din naman dito ni Susan na okay naman kasi may mabait naman talagang tao doon mismo sa loob ng kulungan. Minsan sila pa yung mas mabait kaysa sa atin. Pero nung narinig niya yung pangalan ni Moira is na alala nito ni Lola Susan, ako baka naman hindi talaga totoong mabait na tong si Moira, kundi nagbabait-baitan lang at baka gawin niya yun paraan para makaganti sa atin, lalong lalo na sa iyo, Lynette. At nako, lalo na ngayon nandoon itong si Annalyn, baka itong si Annalyn ang paggantihan niya o bawian niya. At makita mo nag-aalala talaga sila, lalo na itong si Chang Susan. At ito rin si Lynette is nag-aalala din dahil sa sinabi nga ng kanyang Chang Susan kung magiging kamusta ba si Annalyn doon. At makita natin na talagang love na love nila si Annalyn, no? Kasi nga napakabait nga na bata nito at napakabait din ng kanyang kalooban at willing na willing tumulong kahit na nga minsan is yung mga tao na sa paligid niya is hindi maganda yung tingin sa kanya o yung sinasabi, pero willing pa rin siya na tulungan yung mga tao sa kabila ng mga yon. Ngunit ang katanungan dyan guys is ano kaya ang mangyari dito talaga kay Moira? Totoo bang nagbago na siya o baka nagbabait-baitan lang? So abangan natin yan bukas guys. At and then ito naman si Lynette, malalaman kaya niyan totoo patungkol dito kay Irene at kay Carlos. At ito naman si Giselle, ano kaya ang gagawin niya para bawian itong at mahuli nga itong gumawa ng kasalanan sa kanyang tatay na namatay na si Don Pepe. And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang po, ingat po palagi. Bye bye.